الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، ووفقنا لما تحبه وترضى يا أرحم الراحمين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu fikum. Okay, silipin natin kung natatandaan pa natin ang last lecture natin. So, ano po ang pagkakaintindi ninyo sa biological theory and death or nadaryatul biologiya bit tafsir? Tafaddal akh Walid. First po, pagkaintindi ko po sa biological theory sa criminal law, sa criminology. Una po yung body, yung features ng body po, yung measurement ng mga parts ng body, malaman doon na isang teorya na malaman na ito pala, ito makita ko sa physical na yan na characteristic, makita ko na ito ay isang kriminal. Pangalawa, DNA, yung parang na genes ng kung halimbawa yung lolo niya is criminal, tapos yung apo yung ngayon ay parang running to be, para ganun po, running to be criminal, ganun po. Yun ang pag-aaral po sa physical at saka sa genes, sabi natin basta more on physical genes, DNA, more on physical characteristics. In lang po, Doc. Okay, barakallahu fik. Khalid, mumtaz. Okay, Hasan, mashallah. Okay, the question is, yung born criminal po, meron po bang liability? Criminal liability sila? Kailangan sasagot kayo like a lawyer. Okay? Like a future lawyer or Sharia lawyer. Tafaddalu. Meron po bang criminal liability ang born criminal? Depende. Okay, mashallah, maganda po. Okay, tafaddal akh Yusuf, explain mo sa amin. Like a lawyer, no? Think like a lawyer. Okay, depende po. Sabi ni Yusuf, mahina yung kanya, no? Dahil they have a choice to do so or not. Yes, pwede. Okay, sino maka-explain? Tafaddalo. Ang unborn. Aha. Napanood niyo yung born? Born criminal. Okay, dito, born criminal. No? Born criminal. Meron po bang criminal liability or liabilities? For example, تفضلوا أخ وليد. Sa akin, Doc, depende din po, Doc. Pero first, may dalawang kaso po yan. First, yung born criminal, pero wala namang ebidensya, is just a theory. Is a theory ni Cesar Lombroso. Parang hindi siya maaring liability. Parang magiging kwan siya. Parang isasama sa excluded na running to be. Parang may doubts na ganun, maaring criminal siya. Pero sa ngayon, hindi pa siya maging liability. Parang exclude mo na sa grupo na maaring maging criminal siya. Ganun, Doc. Pero meron sa other kaso, ganun din. Maaring hindi criminal kasi nga itong biological theory ay lang naman ito, parang teorya lang, Doc. Parang hindi pa napatunayan ng totoo, it's just a theory.
نعم. Okay. تفضل Sister Sharon. Assalamualaikum, Doc. Para sa akin, Doc, hindi siya sa Doc, kasi once we say criminal, he has the liability na presence yung mind niya, yung state of mind niya, o yung body, kumbaga, aware siya sa ginawa niya. But without pero pag hindi pa siya po, ibig sabihin po, pag hindi siya legal incapacity, wala siya doon, at saka walang mga proof, hindi ko siya matatawag na crime, Doc. نعم pwede. Barakallahu fikum. Okay. Ganito ya ikhwani wa akhawati. Born criminal. Kung wala siyang ginawang crime, walang criminal liabilities. Unless or meron siyang maging criminal liabilities kapag nakagawa siya ng crime. Barakallahu fikum. Malinaw na ya ikhwani wa akhawati. Tama po lahat ng sinabi niyo, pero in short lang tayo na kung walang ginawa ang crime, kahit sabihin natin yan ay criminal, born criminal, wala po siyang kasalanan. Bakit wala siyang kasalanan? Dahil wala po siyang ginawang crime. Anong crime doon? Yung act or yung omission. Is that clear? هل هذا واضح لكم؟ بارك الله فيكم. Okay. Doc. Barakallah. Yan po ang Jiddan. Opo, yan po ang answer sa question natin. Barakallahu fikum. Dito ya ikhwani wa akhawati. Sa psychological theory, key concepts. Tafaddal akh Walid, basahin mo yung English lang. Opo, Doc. Psychological theory, key concepts. Psychoanalytic perspective. Simon Freud's psychoanalytic theory suggests that criminal behavior arises from conflicts between the id, ego, and superego. Unresolved childhood conflicts and unconscious discharge can manifest as antisocial behavior. Second, the behavior psychology, which is the behavioral theories, argue that criminal conduct is learned through reinforcement and punishment. Environmental stimuli and conditioning shape when individuals engage in criminal activities. Barakallahu fikum. Hasanan. What is psychological theory? A psychological theory sa criminology po ay may dalawang pangunahing perspektiba. Ano yan? Yung psychoanalytic perspective or behavioral psychology or manzuril tahlil o al-manzurul tahlili an-nafsi o ilmun nafs as-suluki ni Skinner Bandura at iba pa, no? Kilala niyo si Skinner Bandura? Mamaya titingnan natin. Si Skinner Bandura at iba pa, pareho silang nagbibigay ng paliwanag kung bakit ang isang individual ay maaaring maging kriminal. Ngunit, gamit po ang magkaibang mekanismo ng pag-iisip. Ano yung dalawang mekanismo ng pag-iisip ng tao? Sino yun sila? Podolo. Ano yung dalawang mekanismo ng pag-iisip ng tao? Nabanggit natin. Doc, yung psychoanalytic ni Simon Freud at saka behavioral psychology. Nam. Yun po, Sister Nehma. Barakallahu fikum. Like the psychoanalytic, pasensya na kayo sa boses ko, no? Malamig talaga dito sa amin, no? Sa the psychoanalytic perspective and behavioral psychologist ni Simon Freud. Opo. So hindi po yan sila mga English. Opo, yes po. Hindi po sila mga English. Hindi sila galing sa England. Saan sila galing? Austria. Italy, Doc. Sa Austria? Aha. Austria si Is research niya si Skinner. Si Skinner Bandura, no? Is research niya kung sino, taga saan ito sila habang ako nagsasalita. So dito, Skinner and Bandura, research niyo kung sino yan sila. Yan po ang
dalawang mekanismo ng pag-iisip ng tao. Dito ya ikhwani wa akhawati, no? Ang al-manzur at tahlili an-nafsi sa Arabic, ayon po kay Simon, ang kriminal na pag-ugali ay resulta ng inner. Hindi po inner po, no? Inner. Pag sinabi natin inner psychological conflict sa pagitan ng instinct, pleasure, seeking, aggression. Instinct, yung instinct, pleasure seeking, and aggression. Tapos may al-ana. Ano yung al-ana? Yung ego. Yung rational self, reality based. No? Meron silang tinatawag al-ana al-ulya. No? Super ego. No? Ano yung super ego? Ano yan siya? Al-ana al-ulya. Ano yung super ego? Sister Akhwalid? Morality principle, Doc. Yan po yung Naam. parang model yan yung parang maganda yung values, andun na lahat. Aha. Andun na po lahat. Yung parang yun yung parang model na ano yung parang maging talaga yung parang andun na yung values, andun na yung tamang parang more on ego shop, Doc. Parang hindi inaano yung desire. Apo. Parang sa Islam values, parang kwan talaga po character, Doc. Opo. So, mayroong pagkakaiba ng ego at saka ulya, yung super ego. Yung super ego ay moral conscience at saka guilt at saka social rules, yan sila. So, may ID. Ano yung ID? Ano yung ID dyan? ED? ID? Anong kwan dyan? id. Desire yan, Doc. Desires. Wants. Instinct, no? Pleasure seeking, Ito. aggression. Kung hindi balansi po ang tatlong iyan, yung tatlo na yan, kung hindi po balansi yung id, yung ego, yung super ego, no? Super ego, sabi ng mga British. Dito ay, kung hindi balansi ang tatlong iyan, ay lumalabas po ang anti or anti. Depende po sa pronunciation. Anti o anti-social behavior o kriminalidad. What is the key? Ang key ideas natin dyan, sa key concepts natin, ang unresolved childhood trauma ay nanatili po sa unconscious mind. Represent emotions, maaaring magresulta ng aggressive impulses, alam na mga psychologists yan, weak superego, walang moral restraint, criminal acts become more likely. So dito, sa legal term po natin, sa legal terms, no, al-mustalahatul kanuniya, al-qasdul jinai, yung mens rea, mental intent affected by subconscious motives. Meron tayong nakas al-mas'uliyya, diminish responsibility, or meron tayong ilmun nafsi al-jinai, forensic psychology. So, anong example niyan? Isang taong lumaki sa abusadong pamilya. Isang taong lumaki saan? Sa abusadong pamilya. Meron po nga dito? Meron. May suppressed anger. May weak superego. May impulsive aggressive drives. Maaring mag-manifest ito bilang violent behavior sa adulthood. What is the real word natin? Ginagamit ang psychoanalytic insight sa offender profiling, psychotherapy for violent offenders, assessment of subconscious motives in sex crimes. So, yan po ang tinatawag na psychoanalytic perspective. Mamaya may application tayo dyan. Punta muna tayo sa behavioral psychology. Ilmun nafs as-suluki. Ayon po sa mga behavioral theorist. Sino yung mga behavioral theorist natin dito? Ayon sa mga... wala na tayo sa kanya. Nasa behavioral psychology na tayo. Si Albert Skinner. Hindi.
Aha, si Kwan, si Isa si Albert Albert. Skinner. Aha, si Albert Skinner at saka si Bandora. Okay, Sister Sharon. Si Bandora at saka si Skinner. Oh. Okay. Si isa siyang behavioral psychology. Opo. Ayon po sa kanila, crime is learned. What do you think? Crime is learned. Muhaimin. Na-adapt. Hindi na screen doc, wala akong makita. Wala ka makita. Okay. Titingnan mo lang ako. Okay? Walang problema ako, Muhaimin. Okay. Dito, ayon po sa behavioral theorist natin na si Skinner at saka si Bandora, no? Sa mga FW dyan, pabayani yung Bandora, no? Pangalan talaga yan. Hindi po, sabi niya, ayon sa kanila po, crime is learned. Learn. So, hindi ito dahil po sa unconscious desires o childhood complex, kundi dahil po sa reinforcement, punishment, observation, imitation. Maniniwala kayo? Okay. Ganito. Yes, Doc. Aha. Kung ang isang tao ay nakakakuha ng reward mula sa criminal act, uulitin ito. Tama po ba? Kung hindi siya napaparusahan, lalong titibay ang criminal behavior niya. Tama po ba? What is the key concept natin dyan? Anong concept na susi? Sa operant condition po, sa istirat al-ijra'i, reward, stringent behavior. Punishment, weakens behavior. Sa social learning theory natin dyan, nakikita po ang crime sa pamilya, barkada at saka sa media. Pinagmumulan ng imitation at modeling. Sa behavioral conditioning natin dyan, ang environment po ang nagtatayo ng criminal patterns. Is that right? Okay. Meron tayong tinatawag na deterrence, arrada, no? Arrada al-am, arrada al-khas, nakuha natin yan sa previous lecture natin, no? Mayroon tayong habitual offender, mayroon tayong recidivism. Example niyan, isang batang laging nakikita. Mute tayo lahat, barakallahu fikum. Mute mo na. Isang batang laging nakikita ang ama na nagnanakaw at hindi nahuhuli. Sa criminal justice po. Sa criminal justice, behavior modification programs, mayroon silang probation-based reinforcement strategies, meron silang parenting program to reduce juvenile offenses, meron silang anger management therapy. So, natin makuha natin yan sa criminal law. Dito, ano po ang pagkakaiba? Ready na kayo? Ano po ang pagkakaiba, no, ng dalawang theories na ito? Imukara na ninyo, no? Mukara na to, bainal mandurain, ano ang comparative niya? Fadda, Sister Nehma? Doc. Yes. I-try mo, imukara na. Anong tawag doon? Comparative? Okay, walang problema, Sister Nehma. Okay, sino mamukara na? Sister Halian, tafaddali? Sino yan? Sister Sharon? Yala, mukara na. Okay, bismillah. Try ko, Doc. Compare natin si Sigmund at saka si Bandora. Apa. I-compare mo si Simon or si Sigmund. Kahit anong kan. Sigmund o Simon or at saka si Bandora. Inshallah. Si Simon Freud, according sa nabanggit ko kanina, based siya sa based siya sa ego and super ego. While si Bandora, para sa kanya ay crime is learned, depende sa environment or na-adapt siya. So, kung ano ang nakikita at ano ang yung everyday na nakikita ng bata ng internet. Parang ganun ba? Naam. Si Simon Freud, nakafocus siya sa unconscious mind, mga memories like psychosis stages. Si Skinner, nakafocus siya sa
observable behavior, yung sa outer course yung mga nakikita niya. External ba siya, Doc? Kung si Skinner, external yung ano niya. Sinong Objective yung ano niya method. external? Si Skinner, external yung ano ni method ni ni Bandora. Ni Pandora. While si Ego. Aha. Opo. Si Simon ay inner. Ganon. Inner. Opo. Okay. So Tama po. dito, learned behavior. So yung tatay niya, ginaya niya. Kasi yun ang behavior ng tatay niya ay nagnanakaw. So mahirap din, no? So depende po yun. Minsan na-adapt natin. So mga behavioral na yan ay na-adapt. Bimana ya ikhwani wa akhawati. The 7 Albert Bandura Social Learning Theory in Psychology. Masya Allah. Maganda, Muhaimin. So Bandura Social Cognitive Theory focuses on learning through observation, environment, and cognitive processes self-efficacy while fraud psychology. Okay, nabasahin lang ninyo. Dito yung ikhwani wa akhawati. Bimana, psychoanalytic perspective dito, no? Ay, crime arises from unconscious conflicts, imbalance among id, ego, at saka super ego. May silang childhood trauma plays a major role sa kay Simon Freud, used in forensic assessment of motive and personality. But in behavioral psychology, crime is learned. Reinforcement, imitation, environment shape behavior. Basis ng rehabilitation at deterrence policies. So, i-combine po natin sila, yung dalawa na yan, si Bandura at saka si Simon, or si Skinner, psychological criminology shows crime is influenced by internal emotional dynamics and external conditioning. Ulitin natin, magsulat kayo, papel at saka si ballpen ni Lolo. Dito yung ikhwani wa akhawati. Paano natin i-combine ang dalawa? Psychological criminology shows crime is influenced by internal emotional dynamics and external condition. Bimana ya ikhwani wa akhawati, ang psychological theory ay nagpapakita na ang kriminalidad ay hindi basta-basta bunga ng maling decision. Ito ay resulta ng subconscious trauma, psychological imbalance, learned behavior, at dysfunctional environment. Dahil po dito, ang modern criminal justice ay hindi lamang nakatuon sa parusa, kundi sa therapy, sa psyche evaluation, sa behavioral changes, or reintegration. Ito ang nagbubukas ng daan sa human and scientific criminology. Okay na? Is that clear? Okay, proceed tayo. Kayo na magbasa kasi wala na tayong oras. Dok, Nam. pwedeng paulit doon sa sa crime is influenced by internal emotional dynamic and external. Ano nga po yung dugtong nito? External conditionings. Conditioning. Basahin mo daw, Sister Nehma. According to psychological theory, crime is influenced by internal, emotional dynamic, and external conditioning. Opo. Ayusin natin. Combine natin yung dalawang mekanismo. Psychological criminology, yung psychological criminology shows crime is influenced by internal emotional dynamics. Ano yung internal emotional dynamics doon, Sister Nehma? Yung psychoanalytic perspective. And external conditioning. Yung psychoanalytic. And external conditioning, period, yun ay behavioral psychology.
So, explain mo daw sa amin, Sister Rehma, in a short. Anong naintindihan mo dyan? Barakallahu fikum. 1 minute lang. Yung psychological theory, Doc, it shows the combination of yung sa theory ni Simon Freud na psychoanalytic at saka kay B.F. Skinner na external factor, kung yun ang causes ng isang crime. Aha, nag-combine sila. Yun ang internal man yan o external ay nakuha niya. Sa? Sister Nehma? So, ano yung ano yung internal doon na meaning niya? Yung nag-gets mo lang kanina. Yung sa ano, Doc, sa psychoanalytic theory ni Simon Freud na si id, si ego and superego. So Mumtaz. pag Aha. may mga unresolved issues siya sa nakaraan, kumbaga pagtanda niya, babalikan niya yun. Sa ibang term ata parang fixated ata yun siya, Doc. Opo. How about the Bandora and Skinner? The external conditioning. Yung kay Skinner, nagagawa yung isang crime depende sa surrounding, sa environment ng isang tao. Kaya nga po yung mga advices ng mga psychologists na sa mga bata na wag magpakita ng masasamang ugali kasi ma-adapt nila yon. Na adapted. So, doon yan sa theory ni Bandora and Skinner. Sa? Skinner po. Masya Allah. Barakallahu fikum na. Naintindihan na, no? Barakallahu fik, Sister Nehma. Mumtaz po. Lahat kayo mumtaz. Okay? Barakallahu fikum. Syukran jazilan, Sister Nehma. At saka yung The Science of Crime and Punishment. Kasi sila ang yung iba nagiging detective, no? Okay, dito yung ikhwani wa akhawati. Ang social theory naman, nakuha natin ang psychological theory, nakuha natin ang biological theory. Saan na tayo pupunta? Sa nadhariyatul ijtimaiya, the social theory. Sa social theory po, ayon po sa social theory, ang kriminalidad ay hindi lamang produkto ng personal factors, biology, or psychology, kundi resulta ng social conditions. Hindi nagpapahuli sino hindi nagpapahuli? Si social. No? Al-ijtimaiya. Sabi ni ijtimaiya, sabi ni social, kung wala ako, wala kayong mga psychology, wala kayong mga biology. Bakit? Palagay ninyo. Bakit nasabi ni social yon? Aha. Bakit? Kundi resulta po. Ano po? Kasi sister? Kasi Kasi po, Doc, Doc, malaki ang crimes role is niya usually sa nagaganap sa crime. Okay, isa-isa lang. Masya Allah. Okay. Ngayon, Sister Sharon, tapos si Sister Nehma. Tapos na Sister Sharon, bakit kung wala naman si biology at saka si psychology, ay kung meron kung wala si psychology at saka si biology, paano, Sister? Ano yung question natin kanina? Ano ang bakit Kung walang social, ang bakit ano? social theory? Okay. Social. Okay, sagot. Yung sagot Kasi na. Doc, ang society is playing a big role sa criminal, kasi nga base nga doon sa ano natin kanina kay Badora sa kay Skinner ba yun? Na environment plays important role doon sa behavioral Naam. ano ng bata, gaya nung ano nakikita niya sa environment, gaya yung father niya, it adapt kung anong paglaki
ano doon sa evidence. I don't know. Yes. Opo. Sister Sharon, maganda yung sagot mo, mashallah. Pero yung signal mo hindi sumasabay. Sabihan mo muna yung signal mo, Sister Sharon. Barakallahu fikum. Okay, Sister Nehma. Kasi dito sa Middle East, ulan. Kuwan sila dito, kaya ganyan signal namin. Tafaddal, Sister Nehma. Sa social theory kasi, Dok, kaya niya nasabi na pag wala siya, wala din sino ba yun? Si psychology, si biological. Naam. Kasi nga po, Dok, sa society, doon kasi parang naiipon ang mga pangyayari na nagdudulot ng crime. So, kaya ganun yung pagkakasabi ni social theory. Kasi sa society kasi, ano ba yun? Sa society siya nagaganap. Naam. Sa society. Kaya under control niya, Sister Nehma, no? Under control niya. Mashallah. Okay. Yes po, Ayo. Dok. Opo, barakallahu fikum.